Ngayong January 2026, may biglang pag-usad ang Mati Airport Project dahil sa pag-aproba ng 700 million pesos allocation mula sa Department of Transportation, DOTR budget para sa 2026, na magpapalawak sa airport para mapabuti ang turismo at ekonomiya sa Davao Oriental, na may focus na sa mabilis na implementasyon at pag-deliver ng proyekto para maging alternatibong gateway sa Mindanao. Aktibong sinuportahan ni Senator Bongo ang pondo at nanawagan ng tuloy-tuloy na implementasyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang paglalaan ng 700 milyong pesos budget para sa Mati Airport sa ilalim ng 2026 National Budget ng Department of Transportation, DOTR ay nakitang malaking tulong sa pag-unlad ng Davao Oriental. Nilalayo ng pondo na mapabuti ang konektibidad sa rehiyon, mapaikli ang oras ng pagbiyahe, at pasiglahin ang turismo at ekonomiya sa Eastern Mindanao. Ang budget ay gagamitin para sa konstruksyon ng isang modernong passenger terminal building, pag-upgrade ng mga runway at taxiway, paggawa ng mga parking space, at pagpapatayo ng mga pasilidad gaya ng fire station. Inaasahang magsisilbi itong alternatibong paliparan upang mabawasan ang pagsisikip sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City. Ayon sa DOTR, tinitarget na matapos ang passenger terminal building in 2026, inaasahang magsisimulang tumanggap ang paliparan ng mga maliliit na aircraft, turboprop, sa 2027. Ang Davao Oriental ay tahanan ng mga pandaigdigang kinikilala at umuusbong na mga destinasyon, kabilang ang Mount Hamiguitan, isang UNESCO World Heritage Site, The Icon Beach sa Mati City, paborito ng mga surfers at mahilig sa beach at Pusan Point sa Caraga, na kilala bilang unang sunrise point sa Pilipinas. Binigyang diin ng mga opisyal, kabilang si Senator Bongo, na ang susunod na mahalagang hakbang ay ang mabilis at tuloy-tuloy na implementasyon ng konstruksyon upang matiyak na walang magiging antala sa pagbubukas nito. Bilang ex-officio member ng Mindanao Development Authority Board of Directors, sinabi ni Senator Bongo, na makakatulong ang Mati Airport na maibsan ang congestion sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong gateway sa Eastern Mindanao. Idinagdag niya na ang pasilidad ay makakabawas din ng malaki sa oras ng paglalakbay para sa mga pasaherong patungo sa probinsya. Sinabi ni Senator Bongo, na sa pagkakaroon ng 700 milyon pesos na alokasyon, ang focus ay dapat na ngayong lumipat sa pag-uugnay ng infrastruktura ng transportasyon ng direkta sa paglago ng turismo, paglikha ng trabaho, at mas malawak na aktibidad sa ekonomiya. Noong February 2025, formal na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ang halos 1 bilyong peso Mati City Airport Development Project sa isang 58 ektaryang lugar sa Barangay Dahay Ken, na minarkahan ng isang mahalagang milestone sa pagsisikap na buhayin ang matagal nang natutulog na pasilidad. Inaasahang matatapos ang nagpapatuloy na expansion ng Davao International Airport sa second quarter ng 2027. Kinumpirma ng CAAT na ang karagdagang 450 milyon pesos ay magpapalaki sa patuloy na pagtatayo sa Davao International Airport ngayong taon. Sa maagang bahagi ng 2026, ang proyekto ng pagpapalawak ay umabot na sa humigit kumulang 30% na pagkumpleto, ayon sa mga ulat sa panloob na pag-unlad. Sa bagong pagbubuhos ng pondo, inaasahan ng awtoridad ng aviation na lalawak ng mas mabilis ang konstruksyon, pagpapabuti ng mga lugar ng daloy ng pasahero, amenities, at pangkalahatang operasyon ng paliparan.
Ang karagdagang alokasyon ay sumasalamin sa pangako ng gobyerno na matugunan ang tumataas na pangangailangan ng pasahero at suportahan ang pangmatagalang paglago para sa Davao International Airport, na nagsisilbi sa milyon-milyong pasahero bawat taon. Ininspeksyon naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ang paliparan para personal na i-check ang dumating na 3 chillers sa nasabing paliparan. Una na ring inutos ni Lopez na palitan ang luma at dagdagan pa ng mga bagong malalaking chillers para masigurong malamig at komportable ang mga bibiyaheng pasahero. Aniya, naging mabilis ang aksyon ng CAAP at ng pamunuan ng airport. Ininspeksyon din ng kalihim ang Airman Examination Center sa Davao City kung saan ang paglalagay ng naturang center ay para mailapit ang serbisyo ng CAAP sa mga stakeholder nito sa Mindanao. Ang pagpapalawak ay kasunod din ng mga panawagan ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste, Duterte noong Abril taong 2024 para sa CAAP na tugunan ng matagal ng alalahanin tungkol sa mga pasilidad at serbisyo sa paliparan. Noong unang bahagi ng 2023, natapos ng DIA ang mga pagsasaayos ng North Wing nito, nauna nang naglaan ang DOTR ng 1.07 bilyon peso para sa pangkalahatang pag-upgrade sa paliparan, kabilang ang rehabilitasyon at pagpapalawak ng PTB simula 2024. Ang proyekto ay iginawad sa AIMM Builder and Construction Supply, isang one-person corporation na pag-aari ng sole proprietor James Leong. Noong kalagitnaan ng 2024, ipinakita ng mga dokumento ng gobyerno na si Leong ay may mga kontrata sa pagtatayo sa Department of Public Works and Highways, DPWH, at Davao City Water District. Ang Davao International Airport, Francisco Bangoy International Airport, ay isa sa mga pinakaabalang paliparan sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, na nagsisilbing pangunahing gateway sa rehiyon, naghahatid ng domestic at international flights, at hub para sa mga airlines tulad ng Philippine Airlines at Cebu Pacific, kaya mahalaga ito sa transportasyon at ekonomiya ng rehiyon.